Sa video na ito ay babahagi ko sa inyo ang 5 mahalagang hakbang upang makapunta kayo sa Amerika ngayong 2025. Ang general step-by-step guide na to guys ay para sa mga kapwa ko nurses na nagbabalak pumunta rito sa Amerika in 2025. So first step guys, obtain your nursing degree. So pinaka-importanting hakbang, syempre kailangan mayroon kang nursing degree. Sa Pilipinas, nag-o-offer tayo ng 4 years Bachelor's of Science in Nursing degree. Dito sa Amerika, meron silang dalawang nursing program, no? ADN or Associate Degree in Nursing and Bachelor's of Science in Nursing. Ang ADN, kinukuha nila yan for 2 years and 4 years BSN. So napakapalad natin na sa Pilipinas, wala tayong ADN. Diretso tayo ng 4 years Bachelor's degree. Yun ang mas preferred ng mga US employers. And sa immigration purposes din, mas importante at mas kailangan bachelor's degree in nursing. Sa mga nursing students ngayon guys, ayusin nyo yung pag-aaral nyo, focus, study hard. Very competitive ang mga Filipino nurses, magagaling. Kaya nating makipagsabayan sa mga graduates ng Amerika and sa iba-iba pang mga nursing program sa iba-ibang bansa. I will say na I'm proud to be a Filipino nurse. I was educated back home in the Philippines. I'm so thankful sa mga clinical instructors ko and sa school administration. Sila yung gumabay at nag-train sa akin. Kung wala sila, hindi rin ako makapunta ng Amerika. Ang mga Filipino nurses, tayo ay considered as world-class nurses. Ang training natin kakaiba, no? Grabe ka hectic yung training sa Pilipinas. Kaya pagdating natin dito sa abroad or sa Amerika, ay kaya natin makipagsabayan guys, no? Sa knowledge, skills, attitude. Ang advantage natin sa culture natin, very caring yung ating culture. Kaya mas patok na patok tayo sa mga patients natin, no? So meron tayong bedside manners. Very caring tayo, lalong-lalo na sa mga may sakit at sa mga patatanda. So, yung nature na natin yun. Yung ibang culture, wala sila nun, no? Kaya mas may advantage tayo. First, obtain your nursing degree. Mag-aral lang mabuti, guys. I know, mahirap yung nursing program kasi, ano yan, no? Medical yung background. So, ang daming books na babasahin. Pero, ang advantage yung ngayon, guys, ang dami nung, ang dami yung resources. Diyan yung internet. Noong time namin, wala, mahirap. Kanya-kanyang diskarte para matuto ka, no? Ayos din naman, nakapasa din naman. Nakatapos, and andito na ngayon sa Amerika. So, kayo, guys, kayang-kaya niyong makatapos and I know mas magagaling kayo kasi knowledge-wise, marami kayong matututunan, no? Basta mag-focus lang kayo sa pag-aaral niyo muna. Second important step is obtain your nursing license. So, para makapunta ka dito sa Amerika, guys, kailangan mo ng nursing license. Ang Amerika po ay merong 50 states and mayroon pang ibang territories. Pipili ka lang ng state, applyan mo, different states, different requirement. Sa atin sa Pilipinas, ang kagandahan ay our curriculum is based on the US. Maganda, no? Kasi nakapattern siya sa Amerika. So bago kami pumunta dito sa Amerika, so nag-Canada muna kami, no? Curriculum ng Canada and ng Philippines, magkaiba, no? Kaya pagdating mo doon, iba yung processing, no? So hindi ka makakakuha ng license kaagad doon, no? That was before. I'm not sure ngayon, parang lenient na sila. But may mga bansa, guys, no, na hindi patterned yung curriculum, nursing program sa Pilipinas. Kaya mas iba yung process nila. So, pagka-graduate mo, pagkakuha mo ng diploma and nursing degree mo, ay sa atin, di ba, kukuha ka ng nurse licensure examination. Para makapag-practice ka sa Amerika, kailangan mo rin ng NCLEX, no? Para makakuha ka ng license, no? Nursing license dito sa Amerika. So, ang gawin nyo, pili kayo ng states, no? So, may mga favorite states sa mga Filipino. I-research nyo kung saan yung mga mas madaling kumuha ng license. Ang requirement, guys, para makapag-take ka ng NCLEX, so pupunta ka sa website ng state kung saan mo gusto. For example, sa New York, punta ka sa New York State Board of Nursing. Aralin mo kung paano yung step-by-step guide. I-research nyo kung saan yung pinakamadadaling kumuha ng license na state, no? Kasi yung iba, no, pahirapan, no? For example, dito sa California, medyo mahirap, no? Hindi ka kaagad makakuha ng license dito kasi ang California ay nanghihingi sila ng Social Security number. So, ang Social Security number, makukuha mo lang yun pag nandito ka na sa States.
So without nursing license, hindi ka makapag-file ng green card, hindi makakapag-file yung employer mo. So I suggest kung bago pa lang kayo pupunta rito ng Amerika, ay huwag kayo sa California agad no mag-a-apply ng nursing licensure kasi hindi kayo mabibigyan not unless nandito na kayo sa Amerika because of the social security number requirement. So pili na lang kayo ng ibang state. Ang application guys, nurse licensure, so sa website very straightforward, madali lang maintindihan kung ano yung mga requirements. Just follow the directions. Tayo namang mga nurses, kailangan nagpa-follow tayo ng direction, ng instructions. Kasama doon yung diploma, TOR, or transcript of records. Meron kang ipiprint na form na ipapa-fill out mo sa iyong employer, PRC. Papa-fill out mo sa kanila yon. Tapos sila na mismo yung magsisend nun, yung school, PRC, and yung employer mo. Dapat sila yung directly magsisend nun sa Board of Nursing dito sa Amerika. So, pag natapos na yun guys, na ipasa mo na yung lahat ng mga requirements, pag qualified ka at na-approve yung application mo, they're gonna give you the ATT or yung authorization to test. So, pag may ATT ka na, yun yung dadalhin mo para mag-take na ng NCLEX, no? So, National Council Licensure Examination. Yung NCLEX na tinatawag ay all throughout the US, pati Canada ngayon gumagamit na ng NCLEX. So, kung hindi ka matuloy dito sa Amerika, ay pwede mo rin gamitin sa Canada yon, no? NCLEX, guys, ay same sa lahat ng state. So, isang beses mo lang iti-take at ipapasa tong NCLEX. Pag naipasa mo na yon, ayos na, no? So, clear mo na yung requirement na yon. By the way, guys, pag may ATT ka na, magpapabook ka na ng schedule sa testing center. So, yung sa NCLEX, guys, karaniwan yung person view, no? So, doon ka magpapabook ng exam, no? Check mo lang yung calendars nila. And nakita ko sa website ngayon, guys, ng person view, pwede mo lang i-take yung NCLEX online, no? In the comfort of your home. So, I'm not just positive kung okay na ito sa Pilipinas, pero alam ko dito sa US, pwede ka na mag-take ng NCLEX online. So, mas maganda, di ba? Hindi ka na mamamasahe, pupunta ng Maynila, kung taga-probinsya ka, kung sa ibang bansa ka, so hindi ka na pupunta. Usually, yung mga testing centers sa sa mga big cities. Kaya sayang din yung time, siyempre, kung may trabaho ka, mag-a-absent ka, and yung biyahe, pamasahe, yung stay mo, yung hotel, mga gastusin. So, malaki din. So, sana implemented na lang na pwedeng online na lang lahat, no, sa buong mundo. So, computer adaptive test yung exam. So, 75 to 265 ang number of items. Nag-take ako nun sa Makati, Makati Person View Center. Sabihin ko sa inyo, huwag kayong matakot mag-NCLEX, no? Para sa akin, no, at sa experience din ng maraming nurses, mas mahirap yung local board, no? Maraming nagsasabi nun, no? Ang NCLEX, mas madali, no? Basta nag-aral ka lang, nag-focus ka lang in studying the techniques and concepts ng nursing. So, kaya mong ipasa, no? Huwag kayong matakot mag-take ng NCLEX. Basta well-prepared kayo, papasa kayo ng NCLEX. Pagkatapos ng NCLEX exam mo, few days lang makukuha mo na yung result. Sana, I hope and pray na pumasa ka sa NCLEX in one take. Ako, one take lang din So, yung local board ko and yung NCLEX ko, thanks God, one time ko lang siya tinake. Pag pumasa ka na ng NCLEX, by the way guys, NCLEX is just one of the requirements for licensure. So, pero yun ang isa sa pinaka-main requirement. Pag nakapasa ka na ng NCLEX, papadalan ka ng notice na pumasa ka na, and then mag-a-apply ka na ng nursing license na mismo. Babalik ka sa state, and then magbabayad ka ng fees para magkaroon ka na ng nurse licensure kung saang state ka man nag-apply. Hindi sila nagbibigay ng katulad sa atin yung PRC card. So, sa kanila may certification ka lang. So, congratulations! Pag pumasa ka na ng NCLEX, magkaroon ka na ng nursing license. Isa yun sa pinakamahalagang hakbang, no, sa iyong immigration process. Pero, syempre, hindi lang nagtatapos doon. So, meron pang mga succeeding steps. Pag nakapasa ka na at kuha ka na ng nursing license, the next big step will be applying for US visa. Para makakuha ka ng US visa, primarily, kailangan mong makakuha ng employer o yung tinatawag na petitioner. So, yung employer at petitioner, ito yung mga pwede itong hospital, facilities dito sa US, placement agency na nagre-recruit ng mga nurses sa iba-ibang bansa. Sinusupply nila yung
mga nurses na ito, dinideploy nila sa different facilities and hospitals dito sa US. Yun guys, pag may NCLEX ka na, kailangan mong humanap ng employer. Punta ka sa ibang company website or mas maganda referral yung mga nandito na sa US. Tapos may maganda experience sa agency, nakaalis sila. Smooth yung processing ng visa and ng placement nila dito. So yun yung mga hanapin yung agency. So tandaan nyo guys, walang employer or agencies na perfect. So lahat may mga pros and cons. Ang importante lang, hindi kayo maloko at siguradong legal. By the way, basahin nyo mabuti, no? Lalo na kung pumasa na kayo sa interview na employer, binigyan na kayo ng kontrata, basahin nyo mabuti yung fine prints, no? Kasi baka magka-problema kayo in the future. Maraming nagka-problema talaga pagdating dito. Kasi may mga tinatawag na predatory agencies or employers na talagang they're not after dun sa welfare ng nurse. They're just after on their profits. Tandaan nyo guys, immigration business, no? Yung ibang mga recruitment agencies, placement agencies, or ibang employers, they will suck your blood to the fullest, no? Para dumami yung pera nila at kumita sila, no? I-avoid natin yung mga predatory agencies na yun, no? Pagka nakita nyo ganun yung intention nila ay run for your life, no? Kasi pagdating nyo rito, ang laking problema. So yun guys, pili kayo ng agency or ng employer, pa-interview kayo, mas maganda, mas maraming employers para tapos pumili na lang kayo ng the best. Sa pag-sign ng contract, wag yung i-rush nyo kaagad, no? So kung kaya nyong ipakita sa abogado, immigration lawyer, ganyan, or labor lawyers para ma-guide kayo. So kung satisfied kayo doon sa terms, contract, so, sign the contract and then, yun na. By the way, guys, ang contract is binding, no? Basta pinirmahan mo na siya. Pinirmahan mo at ang employer mo. So, those are binding and executory. Kaya dapat be careful on signing the contracts. For nurses, guys, we're under EB3 or Employment-Based 3 category visa, guys, no? EB3 application has main 3 steps, no? Firstly is the perm labor certification, I-140 petition for alien worker, and number 3 is the consular processing or adjustment of status. So for the perm labor certification, the employer must obtain a certified labor certification from the Department of Labor or DOL. The DOL certifies that there are not enough US workers available for the job. So in that, the foreign workers' employment will not negatively impact the wages or working conditions of US workers. One main step is yung employer mo, magsasubmit sila ng perm labor application. Pag na-approve yun, binibigyan sila ng authority ng government, Department of Labor, na mag-hire sa ibang bansa. Second stage nun ay yung I-140 immigrant petition for alien worker. The employer files an I-140 petition with USCIS to classify the applicant as an immigrant worker. So the employer must show that they can pay the employee the offered wage, and the employee must show that they have the qualifications for the job, no? Kailangan i-prove ng employer na kaya nilang bayaran yung nurse, no? Usually bawat state may tinatawag na prevailing wage, no? Make sure na yung offer letter na bibigay sa inyo ay pasok sa prevailing wage. Otherwise, no, madi-disapprove ng USCIS. So ngayon guys, pagka tapos nun ay yung tinatawag na consular processing or adjustment of status. So yung consular processing, mangyayari yun kung you're outside of the US. Pag nandito ka naman sa US, so wala kang EB3 visa, for example, pumunta ka katulad namin ay TN status kami dito, galing kaming Canada, kailangan mo ng adjustment of status. Pagka consular processing, nasa ibang lugar ka, wala ka sa American soil, pagka adjustment of status, andito ka na sa Amerika. The applicant must apply for an immigrant visa at a US consulate abroad or apply for adjustment of status. The applicant must make an appointment with a consular office at a US consulate or embassy in their home country and participate in an interview. So, yun na yung ikatlong stage, consular processing or adjustment of status. Okay guys, important tips para sa inyong mga nurses. Sa paghahanap nyo ng employer, during interview or during the application nyo, ask them if they already have perm labor certification approved. So, mayroon na ba silang perm labor certificate para sa inyo or para sa mga nurses na i-hire nila? Kung mayroon na silang ready or available na perm labor certificate, mas mapapabilis yung pagpa-process at pagpa-file ng I-140 application sa inyo. It will take months, yung iba maabot ng taon eh. Kaya
make sure para mapabilis yung application process nyo, I ask them if they already have firm labor certificate. Secondly, sa I-140 application, may tinatawag na premium processing. Premium processing, ginawa to ng USCIS para mapabilis, mga 2 to 4 weeks lang may approval na ng I-140 mo. So, ano important nun? Kasi pag hindi premium processing, matagal, no? Kaya ask your employer two things. So, kung meron ng firm labor certification or ipa-file ba nila yung I-140 application mo through premium processing. So, those things are very important and very crucial. Mapapabilis yung pag-alis nyo. Premium processing and firm labor certificate is already approved. Yun guys, very important things for you to know. Isa sa mga requirements for US visa application ay yung tinatawag nilang visa screen. So, yung visa screen, makukuha natin yon from CGFNS, no? So, ano yung visa screen? So, visa screen is the Visa Credentials Assessment Service. So, it is a comprehensive screening service for healthcare professionals seeking an occupational visa to work in the United States. Applicants who successfully complete visa screen receive an official ICHP certificate that satisfies U.S. federal screening requirements. Importanteng makakuha ka ng visa screen, otherwise, pag wala kang visa screen, hindi rin ma-approve yung visa mo, no? So, isa sa mga requirements ito. Yung visa screen, may bayad din po yan, no? Isasubmit nyo rin yung transcript nyo, yung diploma, kung meron kayong mga local experiences sa nursing, ipapasa nyo rin yun, no? Iba ito, guys, doon sa nurse licensure, no? Sa state, itong si GFNS, iba rin to, no? So, panibagong application ito. By the way, guys, one of the requirements ng visa screen is English test result, no? So, kailangan pumasa kayo ng IELTS, PET, ano pa ba, TOEFL. So, may mga list sila ng mga approved English test, no? So, kailangan nyo ipasa yon para makakuha kayo ng visa screen. Na-approve na yung visa screen nyo, bibigyan kayo ng visa screen certificate na yun naman isasama nyo sa mga requirements for visa application. So, yun guys. After may file yung application, ay maghihintay kayo for the next process at ipaprocess po yan, no? Depende sa kung gaano ka busy yung USCIS at kung gaano yung manpower nila. May allotted visas per year per country. So, just make sure alam nyo yung priority date nyo para na-monitor nyo. Kasi kung current na yung priority date nyo and documentarily qualified na kayo, i-schedule na nila yung interview nyo. And bago yun ay fingerprinting sa NBI sa atin sa Pilipinas or FBI dito. Background check and then medicals. Sa Pilipinas, ang medical ay sa St. Luke's lang yata yung approved ng US, if I'm not mistaken. Hindi ko sure kung mayroon pang iba silang approved na facility. So, pero karamihan pupunta sa St. Luke. Pag-ipunan nyo yun, guys, medyo mahal yung medicals. So, lalo na pag marami kayo. Pag okay na lahat, mag-appear na kayo sa interview. Interview is exciting yun, guys. Pag in-schedule na ng NVC ang inyong interview, papadalan kayo ng invitation letter. Usually, kung may agency ka or may immigration attorney, yung employer mo, so, matatanggap nila yon tapos isi-send sa'yo. And then, make sure ma-print out yung invitation letter. Tingnan nyo mo yung mga requirements doon, no? Malamang yung passport, yung invitation letter, supporting documents like yung birth certificate, marriage certificate, diploma, TOR, PRC license mo, anything na magpo-prove na ikaw yung applicant at yung family mo, kung mayroon kang dependents. Lahat din sila dapat ready yung passport nila, yung mga documents nila like birth certificate and marriage certificate, mga ganun-ganyan. Tapos, mag-appear na kayo sa embassy for interview. Sa interview, guys, just be yourself. I know, nakakabayan, no? Pero, yeah, be truthful and honest. I-review nyo ng maayos yung application form. Make sure na consistent siya based doon sa application mo. Pag na-approve, pumasa ka sa interview, ay kukunin nila yung passport mo for stamping. Matatanggap mo yun by mail sa bahay mo, no? Kung anong address na nilagay mo. So, fourth important step is your departure to the USA. So, once you pass the interview and they already gave you the visa na ibalik na yung passport sa inyo, pagka-receive nyo ng packet na yun, no, from the mail, make sure to check right away lahat ng information na nandoon. Make sure na yun ay tama, no? If not, kailangan yung ibalik yun, no? Kailangan tumawag sa embassy kung saan kayo nandoon, ipa-change nyo, ipa-correct nyo, no? Habang nandyan pa kayo sa Pilipinas. So, kailan kayo dapat mag-travel to the US after you receive your approved visa?
So usually ay dapat makaalis kayo, no? Yung validity usually is within 6 months, no? Depende sa expiration ng medical. If yung medical nyo mag-expire before 6 months, so hindi na siya masyadong matagal. Kaya pagkakuha nyo ng approval ng visa nyo, so planuhin nyo na kaagad yung travel nyo to the US. So as much as possible, makaalis kayo bago mag-expire. Otherwise, pag na-expire, tapos. So, sayang lahat yung pinag-irapan mo. Ngayon, guys, planuhin nyo na kung kailangan nyo ibenta yung bahay, sasakyan, appliances, lahat ng mga hindi nyo magagamit dahil magmo-move na kayo dito sa US permanently, ay ibenta nyo na, no? Kung ayaw nyo namang ibenta, pamigay nyo or i-keep nyo sila for the meantime kasi baka pagdating nyo sa US, pagbago yung isip nyo, hindi nyo pala gusto yung Amerika, bumalik kayo kaagad sa Pilipinas. So, ma-homesick kaagad kayo. Yun, at least may babalikan pa kayo. Pero hindi ko ina-advise yun. Siyempre, sa first few months natin dito, mayroon tayong adjustment period. So, culture shock tayo. Pero, banda-banda riyan, makakapag-adjust din kayo, guys. I-book nyo na rin yung ticket nyo. Mas maaga, mas mura yung ticket, no? So, depende, i-arrange nyo yan with your employer kung kailan nila kayo kailangan, kung kailan mag-i-start yung trabaho nyo. So, yung orientation dito, may specific dates naman sila ibibigay sa inyo. Tapos, alamin nyo yung housing nyo dito. So, may mga agencies or employers na sagot nila yung first 3 months, 6 months, or ilang months na stay dito habang nagsisettle pa lang kayo. Depende, so ask for those things, no? Bali, sa pagpili nyo pa lang na employer, kasama actually sa contract, no? Mas maganda kung mayroong mga ganun, no? Pero kung wala, kailangan nyo ng may matitirahan, apartment or bahay pagdating nyo dito. So, i-arrange nyo yung housing nyo dito. And kung sino yung magsusundo sa inyo sa airport, dapat naka-arrange yan. Kung ano-ano pa, no? So, be ready, no? So, exciting ito. And overwhelming, guys, kasi mayroon ka lang short period of time para makapunta dito. Kaya, planuhin nyo ng maayos. Maggawa ka ng checklist, no? Para hindi kayo ma-overwhelm. Guided kayo ng checklist nyo para hindi nyo makalimutan. Yung bagahe nyo, naka-arrange siya, no? Meron kayong hand carry. Usually, yung mga hand carry, yung wallet nyo, yung passport nyo, important documents. Tapos, yung mga hindi nyo naman makakailanganin, ilagay nyo sa check-in luggage. Usually, sa international flight, meron kayong dalawang 23 kilograms na check-in baggage. Tapos, pwede kayong magdala ng backpack or purse na pwede nyong ilagay sa overhead counter or baggage. Mag-ano pala kayo, guys, pag pumunta kayo dito kasi iba yung temperature dito, iba sa Pilipinas. Mag-layer kayo, no? Depende kung anong season kayo pupunta rito. Kung summer, medyo manipis lang. Pero kung winter kayo pupunta rito, tapos yung lugar na pupuntahan nyo sobrang lamig, nag-i-snow. So, make sure makapal yung jacket, warm and comfortable. By the way, guys, even meron ka ng na-approve na yung visa application mo, pagdating mo sa port of entry mo, possible ka pa rin ma-deny, no? Depende sa CBP officer na magche-check sa'yo, no? Medyo overwhelming yung nakakatakot din yung first entry mo. Kasi nakadepende pa rin talaga sa kanila kung i-approve nila. So, sila yung final authority yung sa port of entry. One thing, guys, sa port of entry, guys, i-ask nila yung home address mo dito or mailing address mo dito sa US. Complete address dapat kasi doon nila ipapadala yung green card nyo. Kasi pag nagkamali kayo ng address, ibabalik yun sa USAS. Magtatagal na ulit, mahirap mag-request ulit ng green card. So, hassle masyado. So, make sure tama yung address. So, by the way, guys, pagbaba nyo pa lang sa aeroplano pa lang, mayroon kayong mga pipirmahan, no, sa Customs and Border Patrol. Make sure wala kayong dalang perang more than $10,000. Kung mayroon kayong more than $10,000 na cash na dala nyo, ay make sure na i-declare nyo, no? So, para makita ng Border Patrol. May line for new immigrants, no? So, pagdating sa airport, make sure doon kayo nakapila. Tingnan nyo yung mga nakapost na sign. Kung pinapasok na kayo, approve na ng CBP. So, sabihin sa inyo, welcome to America. So, yeah, makakahinga ka na ng maluwag nun. Tapos, pupunta ka na doon sa carousel para kunin yung gamit mo. Kung yung port of entry, yun yung yung final destination. Ngayon, kung may connecting flight, yung bagahe mo, doon mo pa yun makukuha usually sa final destination mo. So, yun, guys. Congratulations and welcome to the US. So, fifth and final step ng pagpunta nyo dito sa Amerika is your arrival here in the US. Pagdating nyo, pag step out ng airport, ay
damhin nyo yung amoy ng Amerika. So, yun yung the best part ng journey. Kumagat din kayo sa bato. Mga ganun. Pwede kayo sumigaw. So, express your thanksgiving and praise to the Lord. Napakahaba ng journey na to, guys. Pinakamabilis siguro makakapunta kayo dito from the beginning ng nursing journey nyo. Immigration journey is 2 years palagay ko or 1.5 year. Depende yun, no? So, kung retrogression, for example, ngayon, naabutin kayo na ilang years. So, napakahaba rin ng panahon. Kaya, sobrang pagdating nyo dito, wow! Start na ng panibagong chapter na ulit, no? So, yun ang nakakatuwa. So, pagdating nyo dito, settle ka agad sa bahay na pupuntahan nyo. The second day, o pahinga kayo ng first, second day. Basta na himasmasan na kayo, no? Wala nang jet lag. Yung iba, right from the airport, pupunta na kaagad sa Social Security building, no? Or office. Pagdating nyo rito, guys, on your arrival, kailangan yung kumuha kaagad ng Social Security number. Yung Social Security number mo yan for life, no? So, lahat ng mga tao dito ay may SSN number. Pagdating mo, kailangan mo yun kasi pag start mo ng trabaho, i-ask yun ng HR, no? Yung Social Security. So, make sure din tama yung address, yung mailing address. I-mail nila yun after a few days. So, pag nakuha nyo na yun, saka lang kayo pwedeng mag-start mag-work at mag-open ng bank account, no? Kasi dito, guys, napaka-importante ng card. So, paano ka mag-withdraw kung wala kang bank account dito, no? Napaka-importante, guys, na meron kang bangko. So, i-secure mo kaagad yun once nakuha mo na yung Social Security. Phone, may mga phone plans dito. Kung open line yung phone mo at ayaw mong bumili ng phone dito, pwede yung SIM card lang, prepaid or postpaid, pwede yun, no? Without the phone plan. Kung halimbawa, bagong dating kayo dito, wag muna kayong kumuha ng mga iPhone 16. Pag naka-establish na kayo, pwede naman, no? Maraming mga phone plans dito. Pero initially, wag muna yun, no? Kasi marami pa kayong pagkakagastusan. So, thirdly, car. Nakadepende, no? Kung sa city kayo, maganda yung bus system, pwedeng walang car. Pero karamihan dito, guys, necessity talaga ang car. Kung used or brand new car, depende yan sa budget nyo. So, medyo mahal ang sasakyan dito, guys. Isa yun sa mga magiging big expenditures natin. Kaya make sure planuhin yung maigi. So, dapat pagdating natin dito, hindi kaagad tayo mabaon sa utang. Yung Social Security, bangko, phone, yung housing and car, yun yung mga importante. Pagka okay na kayo, naka-establish na, so meet up kayo sa HR, no? Sa HR, sasabihin nila kung kailan kayo magre-report doon para maibigay ninyo sa kanila yung mga documents na kailangan nila para ma-set up kanila yung badge, yung kung kaninong manager ka magre-report, may start yung orientation. So, karamihan, may corporate orientation and then yung unit orientation, lalo sa mga hospitals. Yeah, start na ng journey nyo. Yun, guys, step-by-step guide, konting knowledge na sana makatulong sa inyo, guys. Do your own diligence and research, no? Pagpunta nyo rito. Thank you so much, guys, and God bless everyone.